So yun, good day, hello mga idol. So meron tayong ni-repair. So ni-repair ko na siya mga idol, ayos na yan. Ang problema na to ay fuse. Ito lang yung problema niya, fuse. So hindi ko na tinanggal yung cover, so nakadikit na kasi. Ayos na yan. So ang problema ay yung mga wire. So pagdating kasi sa atin ay nakakalas na tong tatlong wire, no. Siguro hinila lang ng customer natin sa Kesame, kaya kumalas yung mga wire sa capacitor. So paano ba natin malalaman kung alin dyan yung common at yung line ng capacitor at yung line 2? Yung common ayun yung line 1, tapos yung isang wire ayan yung capacitor, tapos line 2. So i-drawing natin mga idol, no, para mas madali nyo maintindihan. Kuha muna tayo ballpen. So yan mga idol, ipapaliwanag muna natin. Bali hindi ito yung tunay na winding niya mga idol, no. So direnowing ko lang na mas madali para mas maintindihan nyo. So ito yung tatlong kulay ng wire natin, no. So wala pa tayong nakalagay diyan kung anong kulay ang mga yan. Hahanapin pa natin dito. So bali ito yung pinaka common, yung gitna. Tapos yung sumunod na mataas ay yung line 2 natin. So hanapin muna natin yung pinakamataas na resistance mga idol. Ito yon, yung kabuuan ng winding. Itong buong winding mga idol, simula dito hanggang pa ganun, dumaan siya ng common. So try muna natin hanapin. Gamit tayo ng analog. So naka times 10 tayo. Set mo muna sa 0. Sa 0 yan, nakasakto na siya sa 0. So hanapin muna natin dito sa blue, white at red yung pinakamataas. So dito muna tayo sa white. So iba-iba kasi ang color code ng electric fan at minsan iba na rin yung kulay. So meron tayong nasukat 39. So 39 ohms or 390. So times 10. So 39 na lang, sasabihin natin 39. Tapos white at blue 55. Mga 55 tapos 39. 39 yung sa red, tapos yung white blue ay 35 ay 55. So try naman natin yung blue at red. So mga 92, mga 92 mga idol. 92. So ito yung pinakamataas, yung red at blue. Ayan o. So wag natin hawakan para sakto yung resistance. So yan mga 95. Mga 95 pala mga idol. Nasa gitna siya ng natong dalawang guhit na to. So 95 ohms. So ayan yung red at blue natin. Susulat na natin yun. 100 ohms yun eh. So bali ito yung red. Ito yung red natin at ito yung blue. So ibig sabihin mga idol, ito na yung white. Nakuha na natin yung pinakamataas na reading. Ibig sabihin white yung kanyang common. Ngayon, ayan yung ilalagay nyo sa line 1. Line 1. Hanapin naman natin yung line 2. So yung susunod na mataas, ayan yung line 2. So magko-common na tayo sa white. Sukatan natin white at red, tapos white at blue. White tapos red. Nasa 39. Sa red ito mga idol, no, 39 ohms. Ito yung winding yan, white at red. Kita ba? White at red, 39 ohms. Naka times 10 range tayo. So white at blue naman. So 57. 57 ohms.
57 ohms. Ito pala, kita. So ito yung sunod na mas mataas mga idol, no. Ito kasi 39 lang eh. Ito 57. So bali yung blue yung line 2 natin. Line 2. Tapos, di ba ito yung pinakamataas? Ilan ba nasukat natin? Mga 95 o 97. Ipapag-plus lang naman to eh. 39 plus 57. So, i-plus ko muna mga idol. So, 96 ohms pala mga idol yung kabuuan niya. Na tong dalawang winding na to. 96 ohms. Ay, base sa calculator. Pag bumaba yan ng 96, ibig sabihin sira yung motor. Kasi kung halimbawa ito ay nagkaroon na nabalatan yung winding na to at dumikit dito, bababa ang resistance niyan, pero may masusukat ka dito sa white at red at white at blue. Pero yung resistance na kabuuan, hindi niya na makukuha yung 96. Ibig sabihin good ang motor na to mga idol, no? Pag bumaba yan halimbawa 50 na lang, 56 or 26, depende, no? Kahit ilang ohms, basta bumaba siya diyan, ay may problema na yung motor mo. So sira na yun, uugong na lang yan, hindi na yan gagana. Diyan mo rin malalaman kung ayos yung motor, no? Ipapag-plus mo lang yan. Ganon din sa mga 6 wire na motor na stator. Tapos ito na yung capacitor natin mga idol. So yung 96 ohms na yan, ayan yung capacitor kahit magkabaligtaran na lang. So red at blue. So kabit muna natin. So palitan ko na pala muna rin yung capacitor na to kasi 1.5 na lang yan nasusukat ng ating digital, no. Ayan, naka nanofarad tayo. So magiging UF yan kapag nag-check tayo. So check natin yung dalawang wire ng capacitor, yung red at black. Hindi ko hawakan yung isang wire, yung isa pwede nyo hawakan, pero yung isang wire wag nyo hawakan para sakto yung reading na masusukat nyo. So yan, 1.4. Hindi kita. Kita ba? Hindi kita eh. So yan. So yan, 1.4 na lang talaga siya. Mababa na rin yung capacitor. So 2 UF yung capacitor na to. Dapat kahit mga 2.2, no, makasukat tayo, or 1.9, good pa yon. Ayan, no. So palitan na rin natin. Bale yan ang mga idol, nakabit na natin. Base sa diagram, yung red capacitor, yung blue capacitor, tapos yan yung line 2. So hindi ko nalagyan ng line 2. Basta tatandaan nyo lang yung kabuoang winding, kunyari red at blue, tapos yung natitira ayan yung common. Yung kabuoang winding red at blue, ang natitira common ay yung white, ayan yung common, ibig sabihin. Tapos yung susunod na mataas, so ito susunod na mataas, ayan yung line 2. So yun mababa yun, hindi yun pwede. So red capacitor, blue capacitor, nakabit ko na. Ito red capacitor, yung blue capacitor kahit magkabaligtaran lang. Tapos yung line 2 ay blue, tapos white ang line 1. So try natin mga idol kung naiikot. Doon. So ibig sabihin gagana na yan kapag sinaksak natin. So yun. So pinatay ko muna kasi nahulog yung isang wire, baka dumikit doon sa metal. So try natin ulit. Saksak. So yan mga idol, okay na. So ganyan lang malaman kung alin yung common.